At depende sa kung gaano sila kalayo makakarating, binibigyan sila ng isa sa 5 ranggo ng lakas. Ang pinakamababang ranggo ay kinakabilangan ng mga taong kayang makaramdam lamang ng misteryo. At pagkatapos ay ang mga taong kayang gamitin ito. At sa wakas, ang mga nakakakayang ganap na ipakita ito sa mga bagay tulad ng mana o aura. Ang mga nakakagawa niyan ay itinituring na unang klase at madalas may mga titulong tulad ng mga tagapagpatawag ng espiritu, mga salamangkero o mga kabalyero. Sabi niya, ang mga ranggo sa itaas ng mga iyon ay hindi kayang maunawaan ng mga karaniwang tao, kaya tinatawag silang mga transcendent, mga taong kayang balugtutin ang misteryo gamit lamang ang kanilang kalooban. Ang Sword Master ay pinaniniwalaang isang tao sa ganong antas. At saka naroon ng bayani, sinasabing may kapangyarihang makaimpluwensya kahit sa mundo mismo. Idinagdag ni Molina na kahit ang isang pangatlong uri ng tao na halos hindi makaramdam ng misteryo ay tinuturing pa ring makapangyarihan. Doon na sumingit ang Ashen Barbarian at humiling na makilala ang mga ganitong tao. Wala ni katiting na idea si Katal kung gaano na siya katagal na nakakulong sa lugar na ito. Ngunit ngayon, mas desperado na siya kaysa dati na makaligtas. Habang tinitingnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, tahimik niyang pinasya na kahit anong mangyari, lalabas siya. Doon na nagtanong si Milena kung talagang barbaro siya. Kinumpirma ni Katal ito. Nagtataka kung alam na ba nila kung sino siya. Ang babae ay nagbanggit ng lumang alamat at sinimulang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa emperador. Ngulit pinutol siya ni Katal. Nakangiti habang sinasabi niyang naaalala niya ang lalaking bumisita sa mga bukirin noon at akala niya noon ay isang baliw na tao lang. Nang hindi maintindihan ni Milena ang ibig sabihin ni Katal, sinabi niya ng diretsyo na maaaring totoo ang kanyang alamat. Pagkatapos, binanggit niya ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Tinatanong kung bakit nila pinili ang eksaktong rutang ito habang nagdadala ng napakalaking kargamento ng mga armas. Medyo nalungkot ang mukha ni Milena nang tahimik niyang aminin na sila ay nalulumbay sa ilalim ng bundok ng utang. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pamilya ay nasa negosyo ng kalakalan sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit